Ayun, ayun, good evening. Ayan, good evening everyone. Sir, pwede bang pa-mute ng background music? Ayun. Okay, good evening, good evening po. Alam kong marami na sa inyo naghihintay sa live. Kitang-kita ko, ayan. Good evening po, magandang gabi sa ating lahat. Nako, parang ang dami nating abangers ngayon na naghihintay ng mga free live session dito sa page ni Teacher Seppi. Before anything else, good evening teachers, good evening, good evening. Magandang gabi po sa ating lahat. Ayun, meron tayong so far 47 live viewers na nanonood ngayon. Ayan, kaway-kaway tayo dyan. Good evening. Okay, before we start, kamustahan muna tayo. Ayan, may I just ask kung nagre-review na kaya tong 44 live viewers natin? Nagre-review na ba kayo, guys? Sana nagre-review na kayo ngayon. Kasi yung iba, no, baka chill-chill pa. Oy, nako, papalapit na po ang December. Hindi lang po, Noche Buena ang ating kailangang paghandaan, kundi kasali na rin po yung preparation natin for the upcoming licensure exam. And, nilabas na po yung official date kung kailan gaganapin ang licensure examination for professional teachers this 2026. Okay? 2026. Now, let me just ask kung sino sa inyo ngayon ang nakakaalam. Tingnan nga natin, sino kaya sa mga live viewers natin ngayon ang nakakaalam kung kailan ang official date for the March 2026 licensure exam. Tingnan natin kung sinong updated sa Chika Minute dito. Ayan, good evening po, Efren Ray Henobesa. Ayan, magandang gabi po. Ayan, eto si Sir Efren, no? Sige nga, may nakakaalam ba dyan? No? Familiar kayo? Narinig nyo ba kung kailan na yung upcoming? Ayun, Ma'am Abigail, very good. That is March 15. Ayan, March 15, 2026. So, officially, binigyan na po tayo ng taning. Taning talaga. Parang nakakatakot naman yung taning. O so, wag na natin tawagin taning. Day to celebrate, no? Day to celebrate or day to culminate your hard work and your perseverance. So, teachers, para sa mga hindi nakakalam, ito, thank you Ma'am Abigail and Sir Kevin. It's March 15, 2026 po ang official date ng licensure exam next year. Now, ang pangalawa kong tanong, ngayon teachers ngayon, if you are going to rate yourself from 1 to 10, gaano kayo kahanda? Ayun, yun muna yung itatanong ko. Kung bibigyan nyo ng score ang sarili nyo, 1 as the lowest, 10 as the highest, gaano kayo kahanda for the licensure exam? Sige nga, Sir Efren, Ma'am Abigail, Ma'am Angelica, rate yourself nga. Shout out ko talaga kayo, no? Sige nga, try natin. Gaano kayo kahanda in the upcoming let? Sana at least pumatong na tayo ng 30, 30 to 50%, no? At least sana pumatong na tayo doon. At least man lang para makapaghanda tayo. Ayan, pumatong ba? Okay, at least kung hindi daw siya na lang daw ang papatungan. Uy, naku, wag naman. No, wag naman. Okay, so anyways, sige na. Wala talagang nag-rate. Teka, coach, parang nahihiya naman akong magbigay ng score ko. Ay, nahihiya. But anyways, kayo rin naman sa sarili niyong nakakaalam dyan, no? Wala namang ibang makakapag-rate ng sa inyo, kundi ang sarili niyo lang. Ayan. Now, teachers, for those po na medyo dehado pa rin when it comes to their preparation for the upcoming licensure exam, take this as a sign, no? As a sign. Kasi po,
okay naman yung, okay naman tayo na mag-self-review. Pero iba talaga if may tumutulong or sumusuporta sa'yo. At yan po yung ino-offer ng TCRC. And good thing dahil ngayon po ay nagbibigay kami ng early bird promo for the March 2026 licensure exam. Oh, andyan pala Sir AJ. Shout out po. Ayan, hi Sir AJ. Dito ka pala. So kasali ka sa 25 viewers ko. Okay, we are all offering, no? Profit and Gen Ed for only 700 pesos po. All-inclusive na po ito, ha? So that includes the content-based lectures, yung mga mock boards exam natin, yung ating run-through, the ultimate final coaching, pre-board exam, at iba pang pabaon natin for only 700 pesos lamang po. Ayan. For major subjects naman, we are also offering the same services for only 400 pesos lamang. So, sulit na sulit talaga yan, teachers, no? Sa 700 pesos at 400 pesos nyo, magkakaroon na kayo ng intensive and comprehensive let review program. Pero kung hindi pa rin po kayo sigurado, maybe you're still in doubt, no, kung ano ba talaga yung maitutulong ng TCRC sa akin, or magaling ba talaga yan sila magturo. Now, take this as a trial class. Now, gawin natin itong trial class. If may natutunan po kayo at the end of our session at nag-enjoy pa talaga kayo, take it as a sign. Mag-enroll ka na sa TCRC. Now, alam ko yung iba dito naghihintay talaga sa free session. No, hindi ko naman kayo, and I will not disappoint you. So, dito tayo, ha. Ayan, tingnan natin kung ready na ba. Now, before we start, ayan, magpapa-hashtag muna si Coach Weng. So, teachers, para malaman ko kung ready na talaga kayo for our session tonight, pa-type nga ako ng hashtag LPTQT. Ayan. Pa-type ako hashtag LPTQT sa ating comment section po. Ayan. Okay, pa-type muna ako, guys, para malaman ko kung ready na kayo for our session tonight. No, pa-type nga ako. May nagta-type ba? Parang hinihintay ko pa. Sige nga. Okay, tingnan muna natin, ha. And I do understand kasi yung iba dito, sure ako na nanggaling pa sa work, no? Maybe nanggaling pa sa work. Or baka nga yung iba hindi pa nakauwi from work. So, sige. Ayun. Ma'am Annabella. Ayan. Hashtag LPTQT. Nauso kasi yan dati. No? If you want something daw, dadagdagan mo ng cutie sa dulo. Kaya, no, syempre, we are aiming na at the end of this let season, madadagdagan ng 3 letra ang mga pangalan nyo. At anong letra yon? That is LPT. Ayun. Okay, sige, ready na ba? Ready na? Okay, sige. Sige, hindi ko napapatagalin pa. Kasi parang parang konti lang tayo ngayon. Anyways, umuulan din kasi even dito sa amin, ang lakas-lakas ng ulan. So sige, start po tayo. Let's have our professional education set 3 rationalization starting with question number 1. Yun. Okay, letter lamang po, teachers, ha. Letter po ng tamang sagot. Sa tingin nyo na tamang sagot. Ayan. Sige nga. Ayun. Okay, please, teachers, feel free to share your answers in the comment section po. Bahala ng mali, no? Bahala hindi ka sigurado. At least you tried and at least you learned. Ayan. So far, Sir Ken, according to Sir Ken, letter C daw po. Sige nga, tingnan natin kung bueno mano ba si Sir Ken or bueno malas for the first question. Now, ito, ha, I'll read the question first.
arrange chronologically the following events of instruction that was developed by Robert Gagne. Now, ito po kasi si Robert Gagne, he proposed yung tinatawag nating 9 events of instruction. Ito po ay 9 na connected na flow when it comes to conducting our classes or our lessons. Now, according to Robert Gagne po, it is important that we should start with gaining the students' attention, followed by informing learners of the objective. Kasi sobrang hirap din naman siguro, no, to learn something kung hindi mo naman alam kung ano yung dapat mong matutunan. Tama ba? No? Then the third one is stimulating recall of prior learning. So dito po tayo, this is the time where we will conduct the review. Next, we have presenting the stimulus, providing learning guidance, eliciting performance, providing feedback, assessing performance, and enhancing retention and transfer. Now, according to the 9 events of instruction, syempre, mauuna talaga si gain attention. Kukunin mo lang mo muna talaga yung attention ng estudyante mo. Followed by inform learners of objective. Then we also have stimulate recall of prior learning. Then wala po tayong wala pong providing learning guidance. So jump po kagad tayo with eliciting performance and then providing feedback. So if we are going to arrange this, ang tamang sagot po ay, ayan, letter D. So that is 3, 4, 5, 1, and 2. Sino nakakuha ng tamang sagot? Ayan, ito meron tayong dalawa in fairness. Ayan, meron tayong dalawa na nakakuha ng tamang sagot. Ayan. Yung mga nabudol, at least now you know. At least now you know. Okay, sige, proceed tayo with the next question. Let's go. Item number 2. Ligwak. Okay lang yan, Sir Ken. At least, di ba, natuto ka. Okay, number 2 tayo. What type of knowledge refers to the methods of teaching, including identifying objectives, developing learning activities, and evaluating learning outcomes? Now, eto teachers in order for us to answer this question, kailangan po nating balikan ang TPAC. TPAC stands for Technological Pedagogical Content Knowledge. Now, according to TPAC, meron daw 3 knowledge na dapat taglay ang bawat guro. We have technological knowledge, content knowledge, and pedagogical knowledge. Now, isa-isahin po natin ito When we say technological knowledge, ito po ay tumutukoy sa uri ng kaalaman ni teacher sa paggamit ng teknolohiya or technological tools, kagaya ng laptop, projector, ng mga PowerPoint, Word, and etc. Okay, marunong si teacher gumamit ng digital tools. Pangalawa po, we have the content knowledge. Ito naman po ay tumutukoy sa mastery ni teacher sa kanyang subject matter na kahit balik ta rin man ng estudyante yung tanong kay teacher, kayang-kaya niya yung sagutan dahil the teacher has an in-depth knowledge with the subject matter na tinuturo niya. Okay? Now, punta tayo kay pedagogical knowledge. Ito naman po ay tumutukoy sa galing ni teacher sa pagtuturo, Yung kanyang classroom management, yung strategy niya, yung approach niya sa mga estudyante. Now, kanina kasi ang hinahanap, ito, including identifying objective. Magaling si teacher mag-unpack ng mga learning objective. Plus, magaling daw siyang develop ng learning activities and evaluate learning outcome. So, hindi yan technological. Kasi when we say technological, it refers to Hello, biglang nag-freeze yung screen ko. Ulitin ko, when we say technological knowledge, that refers to the, knowledge of the teacher to use technological tools. Hindi rin naman yan content knowledge. Okay? Kasi si content knowledge, di ba, talks about the subject matter. So, alin dito? C or D? C
Sir D, very good. Ayun. That is what we call pedagogical knowledge. Kasi ang tinutukoy dito ay yung galing ni teacher sa pagtuturo. That includes paghimay ng objective, pag-develop ng learning activities, and evaluating learning outcomes. Number 2, tamang sagot, sikat. Ayan. Okay. Oh, nakabawi ba? In fairness, ha? Bumabawi kayo. Okay, let's go number 3. Ayan. Okay, number 3. Eto, sagutan nyo nga to. Okay, in providing the students access to the internet, teachers should provide these standards except, oy, nako, wag nyo pong kalimutan ha, yung ating golden word, ang salitang except. So, ang hahanapin natin dito, yung hindi kasali. Hindi kasali, okay? Now, tama ba that we should ayan, inform students of their limitation in accessing the internet? That is yes. Kasi most likely, yung mga estudyante natin, underage yan sila and they need to be supervised when they are accessing the internet. Okay? Tama rin po ba that we should require students to cite all the website they use to ensure that they give proper credit and avoid plagiarism? That is yes. No, as early as possible, we should introduce the idea of academic integrity to them and teach them how to properly cite and give credit when they are citing people or citing references online. So, alin dito? A or B? A or B? Alin dito? Okay, tama ba? The teach students to test the reliability and authenticity of a website? That is another tumpak din po. No, tumpak na tumpak po yan. Bakit po? Kasi, right now, sobrang laganap ng mga fake news. And it is really important that we should teach our students how to validate if yung mga information na nababasa, nakikita nila online is reliable, credible, and authentic. Now, ang mali dito is si letter B. Bakit? Ito, babasahin ko ha. Allow students to independently explore the World Wide Web. Teka, Coach Weng, hindi ba yan medyo positive? Kasi maganda naman siya pakinggan, no? Kasi we allow the student to discover and explore new things. Oy, nako, teachers, yung mga bata po are very vulnerable when it comes to things online. Ganun na lang. May may mga site kasi na hindi child-friendly. Ganun lang sabihin natin. May mga site kasi na hindi child-friendly. O may nalalaman ba kayo? May alam ba kayong mga website? Nay, nako kayo ha. No? So may mga website kasi na hindi talaga child-friendly. So, it is important, especially the young learners, na talagang when they access the World Wide Web, may supervision talaga ng isang adult. So, 3, ang tanggal ay letter B-boy. B-boy tayo. Okay, let's go. Number 4. Okay, number 4, which is not a form of educational technology. I repeat, which is not a form of educational technology. Now, eto teachers, let me define what educational technology is. When we say educational technology, this is where we use technological tools or we use technology in teaching. Okay? Ulitin ko po, dapat ginagamit natin ang technology in scaffolding the teaching learning process. Now, alin dito ang hindi kasali? Hindi kasali. Okay?
Now, tanggal dyan, tama po si projector, tama din si chart. Alin ang tanggal dyan, B or C? B or C? Now, eto teachers actually tama po si letter B. Okay, now alam ko pong magsasabi dyan, teka, yung chalkboard ba is a form of technology? Yes, kasi chalkboard is invented. Hindi naman yan natural na lumabas sa ating, lumabas lang sa paligid. Ang chalkboard po was invented, although it is obsolete. Ibig sabihin, ibig sabihin it's already old. It's an old type of technology, but it is still a form of technology. Obsolete nga lang siya. However, eto si letter C, basahin ko television used for entertainment. Although, gumamit tayo ng television, which is technology. Ang tanong ko, ginamit ba siya sa pagtuturo? Yes or no? Ginamit ba ang TV sa pagtuturo? What if sinabi ko, okay, children, manood tayo ng Frozen kasi kasi tinatamad ako magturo. I just want to entertain the students. Yun yung goal ko. Ginamit ba siya sa pagtuturo? Yes or no? Ano sa tingin niyo? Yes or no? That is no. Kasi nakalagay dito, for entertainment. So, pinanood ng TV para mag-enjoy lang. Hindi naman siya ginamit for teaching. So, tanggal letter C, cat. Okay, number 4, tanggal letter C. Okay, nako, ang daming nabudol. Ang daming nabudol. At least now you know. Di ba? At least ngayon, alam nyo na. Hindi na kayo mabubudol next time. Okay, punta tayo. Item number 5. Ayan. Eto, bawal magkamali for this question Ang magkamali dyan may virtual pingot sa akin. Ang magkamali may virtual pingot sa akin. Eto, the K-12 basic education curriculum was officially implemented by the virtue of what law? Ayan, ano nga ulit? That is, hindi po yan RA 7836 because that is the Philippine Teacher Professionalization Act of 1994. Hindi rin po yan RA 7610 because that is Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. Okay, so ano yan? That is, syempre, RA 10533. Ayan. Okay, so, eto teachers para hindi nyo malimutan kung ano yung Republic Act ng K-12. All you need to do is add the digits in RA 10533. For example, 1 plus 0, that is 1. 1 plus 5, that is 6. 6 plus 3, that is 9. 9 plus 3, that is 12. So, K to 12. Ayan. 5 letters C, cat. Okay, 6 tayo. Okay, number 5. The class has become uncontrollable. And so Teacher Yen decided to have some undisciplined student out of the room to the counselor's office. What did Teacher Yen apply by way of preventing approach to discipline? Now, eto teachers we are talking about preventive approach. So, ibig sabihin, bago pa talagang masira yung klase, the teacher already want to prevent that from happening. Now, let us discuss etong mga option na to para at least klaro siya sa atin. Okay? Start tayo with removing seductive object. Now, when we say removing seductive object, you are going to remove a distracting stimulus. For example,
if nakikita mo yung mga estudyante mo, nagiging makulit sila dahil yung isa sa kanila ay nagdala ng toy. What are you going to do? You are going to remove that seductive object na nagkakos ng misbehavior sa mga bata. That is letter A. Next, when we say direct appeal, naku, napaka-OA naman ng pa-transition. Okay, direct appeal, ito yung pagsasabihan mo talaga, no? You would really request the student to behave properly or to keep quiet. Ayan. Ano naman, when we say physical restraint, ito yung medyo medyo harsh a little. This is where if the student is really misbehaving and nagiging hostile na siya, like nakakapanakit na siya, this is where you immobilize the student. No, yung parang hindi siya makakagalaw. Now, anong tawag dito sa antiseptic bouncing? Now, when we say antiseptic bouncing, from the word bounce, no, parang paalisin mo yung bata. So, if you notice that a student is causing other students to misbehave or causing any disruption in the class, you can request the student to go somewhere else. Pwede po ito low-key lang, no? For example, sasabihan mo yung bata to get something from the other teacher, or hindi kaya maipapagawa ka sa isang student for them to be busy, or kagaya ng sinabi dito sa question number 6 natin, papapuntahin talaga sa counselor's office. Ito na yung pag medyo naka-strike 3 ka na kay teacher. Yun na yun. Yun na yun. Okay, so number 6, tawag dyan, letter C, cat. C, cat. Okay, 7. Okay, number 7. Among teaching styles, how do you classify teachers who are control-oriented and impose rules without explanation? Without explanation, ha? Okay, sige. Now, eto teachers, I really want you to listen well kasi pabalik-balik po to sa board exam. Okay? Now, I'm going to explain yung 4 na iba't ibang uri ng teaching style. Start tayo with the uninvolved. Okay, yung mga teachers na uninvolved, ito po yung mga guro na wala talagang pakialam sa mga estudyante. Hindi walang pakialam, pero deadma sa bashers, no? Deadma sila sa bashers. So, ibig sabihin, wala silang demand, wala silang expectations from their students, and at the same time, wala rin po silang warmth, no? Hindi sila mapagmahal sa kanilang mga estudyante. They are not loving, they are not caring. So, in short, giver lang. No, giver lang si teacher. Next, permissive. Etong permissive po, usually nakikita natin to sa mga newly hired teacher. So, mababa yung demand nila, ibig sabihin, they are not really demanding much from the student, pero sobrang taas ng warmth. Ibig sabihin, they are very loving, they are very caring, to the point na yung mga bata naging spoiled a little na. No? So, hindi na sila nagiging responsible kasi alam nila that the teacher will always have their back. Okay? Now, sure ako, maraming nalilito dito. Authoritative, authoritarian. Anong pinagkaiba? Okay. Now, when we say authoritarian, ito po yung mga teachers na sobrang taas ng demand. No, gusto nila lahat honor. Gusto nila na lahat makakapag-submit ng ganitong oras. Pero sobrang baba ng warmth. To the point na pag nagkamali ang bata, papagalitan, ipapahiyan nila. Okay? Now, most likely, yung mga students under authoritarian teachers, they tend to become timid, no? Takot sila. Takot silang magkamali dahil alam nilang papagalitan sila ni teacher. Now, ang pinaka-ideal among the 4 is authoritative. Ito yung mataas both. Mataas ang demand, mataas ang warmth. So, ibig sabihin, the teacher still set a very high standard and at the same time, no, loving din naman si teacher. Now, among the options here, ang hinahanap kasi natin, control-oriented. Gusto niya siya lang ang bida, gusto niya na siya lang yung masusunod. So, that is a characteristic of an authoritarian. Yan, teacher. Authoritarian teacher. Ayan. Okay, sige. Let's go number 8.
Eto madali lang to ha. Clue, self-responsibility. Bawal magkamali for this question. Ang magkamali may virtual pingot sa akin. May virtual pingot sa akin ang magkamali. Okay? Ayun. Eto, clue natin dito is self-responsibility. If we believe that our students are responsible individual na may accountability, freedom, at may choice, ibig sabihin tayo ay isang existentialist. Ayun. Number 8, correct answer po, letter A, apple. Okay, number 9 tayo. Ayan. 9 tayo. Okay, number 9. Which of the following is a quality of an engaging learning environment most reflective of education for all, or IFA? Okay? Now, eto teachers ha, para mas klaro. For those who are not familiar what IFA is, that is Education for All, that was proposed by United Nations, UNDP, UNFPA, UNICEF, and the World Bank. Now, ito po ay may 6 na goal, but we're going to focus lang on their third goal, which is ensures that the learning needs of all young people and adults are met through equitable access to appropriate learning and life skills programs. Okay? So that is letter A, improvise to enhance learning of all types of learner. So number 9, tamang sagot, A, apple. And last question for tonight. Okay, number 10. Last question natin to. In the history class, Teacher Naomi uses the current events IQ contest to determine champions in identifying people, places, and events. What learning objective or outcome does she aim to achieve? Eto teacher sa clue, identify. Identify lang yung cognitive level na hinahanap natin. Now, punta tayo with the Bloom's taxonomy. Ayan, so we have knowledge, comprehension, application, analysis, synthesis, and evaluation. Now, if we are only talking about identify, that falls under basic recall recognition, no? Yung mga terms na kasama dito ay observe, list, locate, naming, no? Yung mga uri ng tanong na hindi mo na talaga kailangang mag-isip, kaya mo na siyang sagutan instantly. So that falls under knowledge or recall. B na yan, baby ko eh. Nako, Sir Gabriel Jake, grabe ka naman. Grabe naman to. Okay, score reveal tayo. Out of 10, nakailan po kayo? By the way, magra-run through pa po tayo, teachers, ha? After the score reveal, we're going to have a run through. Mabilisan lang talaga tayo. Dito aabot ng 2 minutes. O, kumalma kayo. Okay? Nakailan po kayo? Out of 10. May naka-perfect ba dyan? Meron ba? Sana meron. Sana meron. May naka-perfect ba dyan? Uy, eto, si Uni, Angeline, wow, 9 out of 10. That's really good. Oh, Ma'am Annabella. Okay, Rosales, 7 out of 10. Ayan, meron pa ba? Meron pa? Okay. Okay, eto Sir Ken Calvin, 8 out of 10. Galing naman. Okay, sige. Hindi ko na papatagalin pa ha. If natuto po kayo sa short lang talaga na session natin, and if nag-enjoy kayo, again, teachers, I am inviting
all of you to join our early bird promo, no? For Prof. Ed Gen Ed, 700 pesos lamang po yan. And for major ship, that's only 400 pesos lamang po. And here's another thing. Ako yung magtuturo bukas. Ayan, kita-kits tayo. Bukas ha, live na live po ako bukas. Sa inclusive, inclusive. Sa page po natin. Live na live ako bukas for 2 hours talaga tayong magbabakbakan. So talagang magbaon kayo ng Biogesic. Ano Biogesic? Magbaon kayo ng talino at lakas ng loob. At pasensya. Ayan. Okay, see you tomorrow. I hope to see your names. Bukas po. Bukas po ako yung nakatoka. Okay, sige. Before we start, ayan, with our run-through na po to ha. Pwede bang pahingi muna ako ng isang hashtag ready dyan? Para malaman ko lang kung ready na talaga kayo. Okay? Hashtag ready. Hashtag ready muna tayo before we start with our run-through. Ayan. Okay, eto teacher I challenge all of you to correct your mistakes. Dapat 1 out 10 na talaga yung makukuha nyo. Dapat perfect score na talaga yung makukuha nyo. Ayan. Okay, sige. Sige. Okay, hashtag ready. Okay, ready na daw. So, sige. Wala nang patumpik-tumpik pa. Let us now start. Okay. Professional Education Set 3 run-through starting with question number 1. Mabilisan lang to teachers ha. Okay, number 1, answer D. 3, 4, 5, 1, and 2. Okay, 2. 2 tayo. Okay, item number 2, answer letter C, pedagogical knowledge. 3. Okay, number 3, answer letter B, allow students to independently explore the World Wide Web. 4. Okay, 4, answer C, television used for entertainment. Okay, next, 5. 5, answer C, RA 10533. Okay, next, 6. 6, we have antiseptic bouncing. Okay, 7. Letter ano nga yun, C? Kalimutan ko. Okay, 7. Answer B, authoritarian. 8. 8, answer A, existentialist. 9. 9, answer A, improvise to enhance learning for all types of learners. And last question. Okay, last question, letter B, knowledge or recall. And that's it for tonight. Score reveal nga tayo. Perfect ba? Na-perfect ba? I hope perfect po tayo ha for our run-through. Sana'y naitama natin at ang ating mga pagkakamali. No? Naitama ba? I hope so. Okay? Now,
teachers, again po, I am inviting all of you to be part of the TCRC family. If you are interested po, you can message Sir Sepi. Etong nagla-live ngayon, you can message him dahil siya po yung tutulong sa inyo na makapasok sa ating intensive and comprehensive LET review program. Okay? And I hope to see all of you. Sana magkita-kita tayo bukas. Okay? So sige, that's it for tonight. Daghang salamat everyone. Thank you po, and God bless. Enjoy the rest of your evening. Daghang salamat po. Daghang salamat. Napaka-zoom in naman ito. Grabe naman.